Let us put ourselves into God's presence. Our gracious Heavenly Father, we come before you, Lord, humbly, asking your divine guidance, O Lord God, sa aming pag-aaral. Inaangkin namin ang iyong presensya, Lord, ang banal na spirito na siyang aming Panginoon at gumagabay, nagtuturo ng lahat ng mga bagay na ng mga patungkol sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat dahil ang mga salita mo ay nagsisilbing gabay sa amin, O Lord God. At ito po ay makapangyarihan dahil sabi mo nga, ang lahat ay mawawala, pero ang mga salita mo ay mananatili magpakailanman, O Diyos. Kaya Lord, kami po ay, Lord, may pananampalataya, Panginoon, na lumalapit, O God, na ikaw ang kumikilos sa mga buhay namin, O God. At katulad ng sinabi mo, you are working for the good of those who love you, who have been called according to your purpose, O Lord God. Maraming kaming, Lord, mga tanong, Panginoon, pero Lord, ikaw ang kasagutan, O Diyos. Sa oras ng aming mga kapighatian, Lord, ikaw parati, Lord, ang aming kaagapay. Kaya Lord, even sa pag-aaral na ito, O Diyos, yung mga tanong namin, Lord God, ay bibigyan mo ng kasagutan, O Lord God, at ang kapayapaan mo ang siyang makamtam namin, O Lord God, sa aming mga idinidiscuss, sa aming mga maririnig, at bayaan mong, Lord, basbasan mo ng double portion of your anointing si Brother Danny, Panginoon, na siyang magtuturo, nagpapaliwanag patungkol sa Bible prophecies, O Lord God. Salamat, Lord, for empowering him, O God, for the anointing. Kaya, even Lord, sa lahat sa amin, Panginoon, yung espiritu ng kaunawaan at pagtuturo ay siyang mapa sa amin din, O Lord God, at maunawaan naming mabuti, Lord God, ang patungkol sa Bible prophecies, O God. Yamang Lord, ikaw ang author ng Bible, O God, kaya ikaw din, O God, ang magbibigay ng kaukulang paglilinaw, O Lord God, sa lahat ng mga salitang na pinag-aaralan namin, O God. Yeah, thank you, Lord God, at offer namin ang oras at sa iyo, at ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa bawat pagtitipon namin. Yeah, thank you, Lord. We honor your presence, and this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan. Amen. Glory to God, ha? Glory to God. Sino makakasagot ng 7 dispensation? Si Brad Danny, alam yung 7 dispensation. Meron ba makakasagot noon? Nasa exam ba yun, Pastor Win? Wala bang tip? Makita lamang yung Pastor. Gusto mo 1 point sa makapag-recite na sa tanong mo. May 1 point daw ang magre-recite ng 7 dispensation. Sino ang... Win yung may echo, no? May echo ka, Pastor Win, ha? May echo. Echo ba ako? Yan, okay. O sige, mamaya ako na lang tatanungin sa inyo ulit, ha? Pero meron daw may 1 point daw. Sige, God bless. Brother Danny, God bless. Bigay ko na sa iyo yung screen, ha? Yan, Brother Danny, okay, okay ka na? Bigay ko na yung screen. Amen po. Narinig niyo po ako, mga kapatid. Ayan, okay na. Praise God. Bago po tayo magsimula, binabati ko po kayo ng isang pinagpalang araw at higit sa lahat sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. So mga kapatid, bigyan ko po kayo ng mga 1 to 2 minutes to prepare your notes. Ito po ang ballpen, ang inyong notebook or papel para ma-jot down niyo po yung review natin. Habang inaayos ko lang po ito, 1 to 2 minutes po.
Sige pa. Praise God. Ready na po? Amen. As you can see po dito po sa ating screen, alam ko po na medyo maguguluhan kayo sa unang tingin ninyo. Bilang panguna po natin, kung titingnan po natin itong illustration na ito, maaring malito po kayo, maaring yung iba po ay first time lang nakita ito, yung iba naman po na pag-aralan na ito, at yung iba naman po ay nasa proseso na ito po ay pinag-aaralan. Ito lang po ay isang illustration na hinango ko po ito sa SOL o yun sa School of Leaders, yung pong sa second coming nila. Ito pong illustration na ito na nagpapakita ng dispensation, ng timeline, ng magaganap sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. So ngayon po, ito pong illustration na ito ay bibigyan natin ng pagsasalarawan, bibigyan po natin ito ng diin at pagpapaliwanag sa ating pong mga susunod na mga aralin. At iisa-isahin po natin ito, isi-simplify po natin ito para lubos po natin itong maunawaan. And ready na po kayo mga kapatid, ang ating mga kapatid po sa Polanco, ayan si Pastor, lagi po yang ready. Praise God. Yung mga taga TGSIM Bulinaw. Ayan. Praise God. Si Sister Maribeth Bailon. Ayan, ready na rin. Kasi po ito pong ating gagawin na review is a interaction review, question and answer. Si Sister Christine Patalya, ayan, si Pastora, si Pastor Gabi, si Sister Step. Ayan, may taga-Tabuk din po tayong mga joiners today. And TGSIM Bulacan. Ayan po. Ngayon po, review na po tayo at i-jot down nyo po yung review natin. Maaring ang mga ito po ay makasama sa ating pong pagsusulit. Kaya napakaganda po ninyo ito na tandaan. So yung pong pag-aaral natin nung nakaraan na Sabado ay nagsimula po tayo doon sa Christian eschatology. At ang Christian eschatology na sinasabi po natin came from the Greek word iskat, meaning last or end, and logos means, or logi means study, or study of the end times, or study of the last days. So when we speak about Christian eschatology, it talks about the study of the end times. So kapag tinanong po tayo doon sa four na views of eschatology, tanungin po natin yung ating mga kapatid na diyan po sa platform, yung taga Pulangco po, ayan. Ano po yung apat na views ng eschatology? Mayroon po tayong apat na pinag-aralan na nakaraan. Yung po yung post-millennialism, amillennialism, historic premillennialism, and dispensational premillennialism. Amen. So ang bawat isa po nun ay may mga pakahulugan. At pinag-aralan din po natin nung nakaraan yung importance of eschatology na sinasabi natin na it will impact on how to live our lives and what to expect
to occur in God's plan. Yan po yung mga napag-aralan din natin nung nakaraan. At kapag sinabi po natin na post-millennialism or yung view ng post-millennialism, it refers doon sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo and millennial kingdom. Pag post-millennial, naniniwala po sila na ang pagdating ng ating Panginoon ay after pa ng millennial. Kaya After taken millennial. from the word post. Amen. Amen. After po ng yung ano man pong amillennialism, hindi po sila naniniwalang may millennial kingdom or 1,000 years of reign ng Jesus Christ. Kaya nga means no or amillennialism. And we have also the historic premillennialism and dispensational premillennialism. Ang pagkakaiba po nito, yung historic premillennialism, excuse po saglit, Hashim Anafi Shugol, talimhalhin. Okay, mapikalamhalin. Malish. Yung pong ating historic premillennialism at dispensational premillennialism, ang pagkakaiba po nito, pag sinabi po nating historic, na-replace na po ito, gumamit po sila ng replacement theology, that the Jews or Israel is replaced by the church. But they believe that second coming of Jesus Christ is before the millennium. Yun yung historic premillennialism. And according naman po doon sa dispensational premillennialism, ito po yung view nila na sumunod po sila doon sa dispensation. Kapag sinabi po natin dispensation, it is the theological system that arrange all the ages or ordained yung mga ages by God, yung pong timeline ng Biblia ang sinunod po nila. Ito po yung mga view nila ng sinasabi ng dispensational premillennialism. And they believe that the Jews, the Gentiles, and kumbaga po, nagsimula sa mga Hudyo yung programa ng Diyos, and then sa mga Hintil, sa church, and then sa Hudyo, again, during the time of the millennial kingdom. So yun po, sinalang-alang po nila, hindi po ni-replace. So yun po ang sa dispensational premillennialism. And we have also the two methods in interpreting the Bible prophecy. Pinag-aralan din po natin yung allegorical at ang literal. Pag sinabi po nating allegorical, they interpret the Bible as figurative, using the figurative and symbol. So yun po ang allegorical. They are spiritualizing the Bible prophecy, not literal interpretation. And when we speak about the literal interpretation, ito naman po, ang interpretasyon nila is using the hermeneutics. And we know already what is the meaning of hermeneutics. It is the science it's science of properly interpreting the various types of literature that is found in the Bible. So gumamit po sila dyan at kung paano nila in-interpret ito literally, ang literal interpretation is they consider grammatically, contextually, historically, ayan po lahat, kino-consider po nila on how they interpret the Bible prophecy. And they have also the peripheral or interpretation sa Bible prophecy na pinag-aralan po natin. Yung tinatawag na preterism, idealism, and yung replacement theology. Pag sinabi po natin na preterism, ito po yung idea na kung saan ang lahat po ng Bible prophecy or yung mga hula ay na-fulfilled na. Preterist, yan yung mga preterism, na-fulfilled na. And then yun naman pong idealism, ito naman po ay yung kung saan ang church at yung replacement theology, yung church na replace po ng yung pong Jews or yung Israel na replace ng church. Yan po yung mga peripheral or surrounding other interpretation of eschatology in the Bible prophecy. So natapos po tayo ng last is about the rapture. Bagamat wala po ang salitang rapture sa Biblia, but still we believe in the rapture because the word caught up came from the Greek word rapturo or harpazo in Hebrew. Ibig sabihin to snatch out or to sa wikang Tagalog ay pagdagit. So katulad po ng nangyari doon kay Pablo na siya po ay dinagit at siya ay dinala doon sa third heaven.
And then katulad din po ng mga mangyayari sa atin, any moment or imminent. Baka bukas po ay mag-rapture na, hindi po natin alam. O mamayang gabi o sa madaling araw. Imminent, it means any moment pwede po itong mangyari according to the will of God. Kung ano po yung kalooban ng Diyos. Amen? So palakpakan po natin muna ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. At alam ko na ang bawat isa ay still excited to study the Word of God. Sabi nga ay meditate, do not depart thy word from your mouth, meditate day and night. Sinabi niya po yun sa Joshua. And nothing more exciting will happen to the Christian than to return of Jesus Christ. Sinabi nga po doon sa Titus, di po ba, that our blessed hope is the appearing of the glorious, great Jesus Christ. The appearing of the glorious Jesus, the great Jesus Christ. So yan po, talagang inaasahan po yan lahat ng mga mananampalataya. Amen po ba? Thumbs up nga po ang lahat ng umaasa doon. Lahat ng taga-Pulangco, praise God. Umaasa lahat doon, glory to God. Praise God. Amen. Lahat po tayo umaasa doon, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga taga-Bulinaw po ba umaasa sa blessed hope? The glorious appearing? Amen. Praise God. Amen. Maging si Sister Dobby. Glory to God. Si Pastor Gabi, ayan. Glory to God. So the Bible tells us that as Christians, we are only pilgrims in this world. Sabi nga, we are just only a sojourner here on earth. Mga manlalakbay lang po tayo dito sa daigdig. And our citizenship is in heaven. Heavenly kingdom. Yun talaga ang ating final destination. Ang langit. Looking forward to our salvation and the second coming of Christ and eternity. So yun yung ina-anticipate natin. Sa panahon ngayon, doon talaga tayo nakatingin. Kaya nga, we need to focus our eyes to the unseen things, which is eternal. And do not focus our eyes to the seen things, which is temporary. Kaya sa panahon ngayon, talagang mag-focus tayo dun sa mga bagay na may eternal value. Mga bagay na makalangit. Amen po? So, next slides po. Makikita nyo po dito sa ating next slide is the overview of the events that is coming to come. That is to come. Ito po yon. Yan. The present age, ito po yung church age. The rapture and revelation, any moment po, pwede po itong dumating. And then, after po ng rapture, may mangyayari pong tribulation dito sa lupa. 7 years. Yan po yan. And then, in heaven, which is we meet already the Lord, there is a rewarding. And then after that, there is an Armageddon. And after that, Jesus rules on earth in the millennial kingdom. And then after the 1,000 years, nakikita po natin, mayroon pa rin pong final battle. And then after that final battle, there is eternity. Ayan. Yan yung eternal state. Now, punta na po tayo ngayon sa judgment seat of Christ. Because last meeting, we took up about the rapture. So, na-rapture na po ang church. It means, na-caught up, dinagit na ang church at ang TGSIM Church, kasama dyan. Amen po ba? Amen. Ano bang mga church o denomination na talagang nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon ng tapat, ng may katapatan, ay ito ay dadagitin. At yon. Nandito na po tayo sa alapaap. Sabi po doon na ito po, we caught up and we meet the Lord in the air. Jesus Christ descend from heaven and we meet up and we ascend from earth and we meet up our Lord Jesus Christ in the air. In the air po ang nabanggit doon, in the sky. And saan po bang parte ito? Kasi po, di po ba mayroon nga tinatawag na third heaven? Yung sinabi po ni Pablo. And then there is a first heaven and the second heaven. Maybe ang ito sa parte ito ng second heaven or first heaven,
whatever it is. Kasi po yung first heaven kung i-interpret po natin, ito yung atmosphere where the birds fly. Iyan nyo, where the airplane or lahat yan nakikita natin, mga alapaap. And the second heaven is the celestial body, yung kung saan nandiyan ang moon, sun, the universe, nakikita po natin. So, maaring ang pagkakasabi lang po dito sa Biblia ay sa alapaap or in the air. So, doon na po tayo focus. We meet Jesus in the air. Amen po, yun po ang katunayan. Mamimit po natin ang ating Panginoon. So, the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ immediately after the rapture, every Christian will stand before Christ to be judged by Him. And this judgment has nothing to do with salvation, for only the saved will be there. So tanging yun lamang pong mga ligtas ang nandun, and it is the church. So kung baga po, yung mga namatay, they will resurrect, they are resurrected. Sabi nga, those who died in Christ will rise first, and then those who are alive will be caught up and meet the Lord in the air. Yan po yun. So, ma-meet natin ang ating Panginoong Hesukristo sa alapaap. And this judgment has nothing to do with salvation, for only the saved will be there. So, ito pong judgment seat of Christ nito, or the Bema judgment. Paul mentioned our appearance before the judgment seat of Christ in Romans 14:10. So, 2 Corinthians 5:10, literal po na magkakaroon tayo ng appearance. Mamimit natin ang ating Panginoon. Haharap tayo sa isang hukom. Ang ating Panginoon, ang presence ng ating Panginoong Kristo. In 14:10, for we will all stand before God's judgment seat. So then each of us will give an account of himself to God. Haharap po tayong lahat. At lahat po ng ating mga ginawa dito sa lupa, nung unang na-meet natin ang ating Panginoon, ay counted po ito. At ito po ay i-judge. At kung ito po ay dadaan sa proseso, dadaan sa apoy, mamaya makikita po natin kung paano, anong sitwasyon ang mangyayari doon sa judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10, it says, but for we must all appear before the judgment seat of Christ, or Bema judgment. Kung sinabi po natin Bema judgment, ito yung salitang Grego ng judgment seat, na ang kahulugan nito ay rostrum, or isang throne, or isang upuan na nandun, nakaluklok ang ating Panginoon, nandun yung presence niya, and then haharap tayo sa Kanya, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. So at the judgment seat of Christ, believers are rewarded. Yan po ang pinakamaganda. Hindi po dito tayo i-judge na dadalhin tayo sa dagat-dagatang apoy, ano paman. Kasi lahat po nang nandito sa senaryo na ito ay ligtas na. Na-raptured itong mga Christ na ito, itong mga Kristiyano na ito, ang church. So kaya po, ang judgment seat of Christ ay tumutukoy sa rewarding. Amen po? Napakaganda. May rewarding. Habang dito po sa lupa ay nagkakagulo, and the 7 years tribulation, tayo naman pong mga dinagit, hallelujah, hallelujah, ay nandun po kasama ang Panginoon at haharap tayo sa Kanya to be rewarded based on how faithfully deserve Christ. Amen. So endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets involved in a civilian affairs. He wants to place his commanding officer. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. Kaya nga po yung manatiling wakas, manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At kailangan din po natin na talagang pagsumikapan na managumpay sa lahat po ng ating lakad bilang buhay Kristiyano sa ating mga ginagawa, mananagumpay po tayo because we are not just a victim but we are a victorious Christian. We are a victor. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo, He wears the victor crown. At yun po ay atin pong isi-share din sa atin ang reward na yan. Jesus made it clear that nothing is too small to be considered a good work. Ayan po. Napakaliwanag po na sinabi doon sa Matthew 10:42 na kahit ang sino man na nagbigay ng malamig na tubig to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Amen. Kaya salamat doon sa mga kapatid na nagpapatuloy. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat sa Panginoon. Kasi kahit kaliit-liit ang ginawa nila,
if they have the right motive for the glory of God, ito ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Maliit man o malaki na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. You will be rewarded. At makikita ito kung paano ito i-judge ng Panginoon by means of fire, by fire. Mamaya makikita po natin. Works with right motives or works with wrong motives. Yan. Sa panahon po natin ngayon bilang mga Kristiyano, marami po tayong mga kapatid na nasa ministry, mga nagtatrabaho sa ubasan ng Diyos, at nakikita natin kung paano sila magpagal. Mas higit na nakikita ng Diyos ang motibo ng kanilang pagpapagal. Maaring makita tayo na gumagawa tayo in a pulpit or in a music ministry or in other ministries that we are working for that just to show to our congregations, but the reality is God knows our motive. Hindi pwede nating maikaila ang motibo na mayroon ang puso natin sa ating ginagawa. Ito ba'y para sa Panginoon? Para ba ma-edify ang church, ma-edify ma-glorify ang ating Diyos? O ito'y para lamang maitaas ka? O para lang mapapurihan ka? Or spotlight Christian tayo? That's why God knows our motive. Kaya even yung maliit na bagay, nakikita ng ating Diyos. Sabi niya doon sa 1 Corinthians 3:10-15, if any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, his work will be shown for what it is. Amen. Because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. If what he has built survives, he will receive his reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. So, sino po ba yung i-judge dito sa time na ito in the book of 1 Corinthians 3:10-15? Yung soul natin, hindi na dito i-judge sa judgment seat of Christ, kundi yung work. Naintindihan po natin? Kundi yung ginawa natin. At padadaanin ito sa apoy. Ano po ba yung kahulugan ng fire? Kung titingnan natin, sabi ko, bakit dadaan pa? Dadaan pa ba tayo sa apoy? Matutunaw tayo doon kasi ganito, ganyan. Nag-wonder ako doon sa apoy na ito. Kung makikita niyo po, during the Old Testament time, fire symbolizes or signifies the presence of God. Di po ba? The pillars of fire, first is when God talked to Moses in the burning bush. Di po ba? That is the presence of God. Burning bush. So in fire yan. And then, doon sa pag-guide ng ating Diyos sa mga Israelites during in the wilderness, there is a pillar of fire. And then even in the tabernacle, nandun po yung pillar of fire, which is the presence of God. And until in the New Testament time, there is fire, tongues of fire, in which is the Holy Spirit. Sabi nga when the Holy Spirit dwells in the apostles, in the 12 apostles, it's just like a tongues of fire. So that is the presence of God. Presensya ito ng Diyos. So that is the presence. And haharap tayo dun sa presence ng God, sa presence ng ating Panginoon sa Kristo in the Bema seat or Bema judgment. At sa pamamagitan ng presensya niya, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ito, nakikita niya ang kaliit-liitang iniquities or bagay na ginawa natin. At kung ito ay wrong motives, talagang mababurn ito, mawawala. Kung ang lahat ng ginawa mo na pagpapagal ay mali ang motibo mo, hindi para sa kaluguran ng ating Panginoon, ang lahat ng ito ay mawawala. Masusunog kumbaga. Amen po? Tinulad ito doon sa wood, hay, or straw, na kapag dumaan sila sa apoy, talagang masusunog ito. Pero kapag ang ginawa mo ay para sa kaluguran ng Diyos, maliit man o malaki, na itaas ang Panginoon, ito po ay hindi masusunog at hindi mawawala. At katulad po yan ng gold, silver, and precious stones, na dumaan man sa apoy, lalo silang pinapadalisay. Amen po? Katulad ng isang ginto, kaya nga refiner's fire. Talagang ang isang ginto, hindi naman po ito na mina na ito ay talagang pure na gold na.
maaaring nakadikit ito sa mga bato o sa iba pang mga elemento, pero pinadaan sila sa apoy at dinalisay sila upang mas makita yung pinakang puro. Ganun po, makikita at marireveal yung mga ginawa natin kung puro ito sa harapan at presensya ng ating Panginoon. Amen po? During the judgment seat of Christ. Yan po yung tinatawag natin. So, mayroon pong hindrance. There are two greatest enemies of Christian service. What are those? Selfishness and laziness. Selfishness and laziness. Pagiging makasarili at pagiging tamad. Kaya nga minsan po, wag po nating katamaran ang paggawa ng assignment on time. Wag po nating katamaran ang pagsagot sa ating mga study guide. Ang mga ministry na mayroon tayo, ang mga iniatang sa atin. Kapag tinawag tayo ng ating pastors or leaders, o mayroon kang gagampanan sa susunod na Friday or sa susunod na linggo, Friday po kasi dito ang Sunday. Friday po dito ang gawain. Sa Friday po dito ang weekdays, ang weekends. So kapag may ini-assign, amen ka agad. Kasi pribilehiyo ito na makapaglingkod sa Panginoon. Amen po? Kapag, bro, ini-assign ni Pastor Abes na ikaw ay gaganap sa tithes, sa exhortation, sa testimony, wag kang tatanggi. Kasi alam ng pastor ang level. Amen. Alam ng pastor kung paano ka tatawagin. Kaya, amen ka agad. Pag tinawag, okay, brother Coach Gabi, kayo po ang susunod na mensahero. Amen. For God's glory. Kayo po ang magsusundo sa mga kapatid. Kayo po ang magliligpit. Kayo ang magluluto. Lahat. Amen. Amen. For God's glory. Kasi lahat po ay counted. At wag po nating pairalin ang ating katamaran. Dapat mamunga yung kaligtasan, yung pananampalataya na mayroon tayo. Amen po? That is the greatest enemies of a Christian service. Selfishness and laziness. And aside from that, nakalaban ng Kristiyano is ignorance. Lack of knowledge of the word of truth. Yan po. So kaya po, dapat lahat ng pinapagawa sa atin, maliit man o malaki, ay tanggapin natin para sa Panginoon. Nasasabi natin na hindi natin kaya, pero sa biyaya ng Panginoon. I can do all things through Christ who give me strength. Makakaya natin yan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. Yan po ang, kung titingnan po natin sa illustration na ito, sa judgment seat of Christ, dito na po papasok yung heavenly crowns. Ayan. We have 5 heavenly crowns. Ito yung mga reward na tatanggapin natin, Sister Maribeth. Amen? Ito yan. Ayan po, we have the incorruptible crown. Ang incorruptible crown po, the victor's crown. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 9:25. Incorruptible crown. And then we have also, ito pong yung mga mananagumpay ng mga Kristiyano, ito sa atleta, yung talagang nag-injure siya. So katulad tayo ng atleta na talagang kailangan may sinusunod tayo na sistema, na rules, at ang goal natin is to finish the race. Talagang it's not about running the race but how to finish the race. Hanggang sa wakas dapat yung katapatan natin, yung kainitan natin, yung paglilingkod natin ay mapagtagumpayan natin, and that is the incorruptible crown or the imperishable crown na tatanggapin natin. Next is the crown of life. But before that, pag sinabi po pala nating crown, mga kapatid, came from the Greek word Stephanos. Yan yung original na pangalan ni Stephen na the first Christian martyr. Di po ba? Si Stephen, si stoning to death, na kung saan nakita niya ang langit. Talagang nakita niya ang glory ng langit nung time na yon bago siya mamatay. At andon yung kanyang kagalakan na kahit siya stoning to death, na fulfilled niya hanggang wakas yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya yung the word crown from the Greek word Stephanos, it means glory, or it means honor or valor. Ito pa talagang isang karangalan or yung authority na ipinagkaloob. Yan po yung Stephanos. So crown of life, it is the martyr's crown. Yan. Isa po yan sa magiging korona ng mga martyr nating mga mananampalataya na mga nabuhay noon at hanggang ngayon
na pinapatay at pinipersecute dahil sila ay Kristiyano. So, crown of life. Crown of glory, which is the elder's crown. Amen. May mga elders po tayo sa iglesia. Hindi po nangangahulugan na sila po'y matatanda or maiedad. Elders in terms of their responsibility, of their commitments, of their honesty sa paglilingkod nila sa Panginoon. Dahil may mga elders din po tayo na medyo bata-bata pa, mga 35 to 40, ayan, meron din po tayo niyan. Pero ito pong elders crown ito dahil sa paglilingkod at katapatan mo, yung commitment mo at dedication mo, you have the crown of glory. First, the incorruptible crown. Next, the crown of light. Third, the crown of glory. And then, the crown of righteousness, which is those who love His appearing. Ito yung mga tao na nanatili talaga na tapat sa Panginoon at nagagalak. They have the blessed hope, the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So sa paghihintay po nila ngayon ng blessed hope, doon sa blessed hope na mayroon sila, which is the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, nananatili po silang tapat. They say no to worldly things and they say yes for the commitment for God's glory. Yan po yaon, yung crown of righteousness. Nanatili silang matuwid, yung katuwiran ng Diyos na natili sa kanila. And then crown of rejoicing, which is the soul winner's crown. Amen. Yung pong ating mga evangelist, yung pong ating mga nag-ibanghelyo at mga nag-ahayo ng mga salita ng ating Panginoon, ang good news. They are the crown of rejoicing. Bakit po? Di po ba isang kaluluwa na tumanggap sa ating Panginoon at nanumbalik sa ating Panginoon? Libo-libong anghel ang nagdiriwang doon sa kalangitan. Sabi nga noong bumalik na yung 70 na huwag niyong ipagmalaki na kayo ay nakapagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga sakit, kundi maipagmalaki ninyo ng inyong pangalan. Magalak kayo ng inyong pangalan ay nakalista o nakasulat sa aklat ng buhay. Praise God. Yung mga pangalan ng ating mga kapatid dito sa platform na minsan binabago nila, may mga nickname sila. Yung mga pangalan yung totoo, yan ang nakalista sa aklat ng buhay. Hindi yung mga alias natin, yung mga AKA natin. Yung totoong pangalan natin, kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon. Yun ang nakalista sa aklat ng buhay. Kaya, praise God, ang mga pangalan na ito na nandito sa platform na 29 participants, more than. Surely, hallelujah, nawa, in Jesus' name, nakalista po sa aklat ng buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Mga naka-smile yung mga kapatid natin. That is the greatest reward na mayroon tayo. Yan yung greatest. Amen po, yan po yun. Kaya kung makikita niyo po dito, kung ang ginawa niyo is like or genuine, gold, silver, and precious stones, hindi po yan masusunog. Pero kung mga pakunwari lang ang paglilingkod natin at mga ginawa natin na akala ng iba ay talagang devoted tayo, pero ang Diyos, yung presence ng Lord, yung fire na yon, wood, hay, and stubble will burn up and you suffer loss. So, sabi nga po nung iba, kahit wala ng reward, basta mapunta lang sa langit. Amen po ba? Kahit wala ng reward, basta makapunta lang sa langit. Pero titinan natin, yung ginawa po natin dito habang tayo Kristiyano, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. Nakita po ito ng Diyos. Kaya nga po yung 24 elders, they cast down their crowns when they worship the Lord. At tayo din, pagkasama natin ang Panginoon na mag-worship tayo, parang ika-cast down din natin ang crowns na ito sa ating Panginoon. And it is not literal. Kung titinan po natin, crowns are symbol of authority. Amen. Such denote the authority that will be granted to Christians during the millennium period when they reign with Christ for 1,000 years. Christians are now earning their position of service for Christ during the millennium, knowing this should give us incentive to pursue better and more lasting heights of Christian service here on earth. Yan po yung crowns natin. It's a symbol of authority during the time na kung saan makasama natin ang naghahari ang ating Panginoon
at tayo din ay nanunungkulan sa panahon ng millennial kingdom. Amen po? So 1 Corinthians 15:58. Sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Hallelujah. Kahit hindi nyo na po unmute. Ready? Go. Amen. Okay, hallelujah. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves. Ano pong sinabi? Ulitin na po natin. Fully. Hindi half-hearted. Hindi half-servant. Kasi yung half obedience is totally disobedience. Talagang dapat fully. Fully to the work of the Lord. We need to give our time, our talent, our treasures, our tithes, our giving, our effort to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Hindi po talaga mawawala ng kabuluhan. Kaya magpursige at talagang magpagal tayo sa ubasan ng Diyos habang tayo nabubuhay. Amen. Tapos na po tayo. Glory to God. So sa Daniel na chapter 9, mahal pasuyo naman ito na pakunot sa Zoom. Nakikita mo doon sa yung link sa Daniel 9:24-27. I-share ko lang po ito sa inyo sapagkat maging ako din po, ako po dito at ito pong yung 70th week of Daniel's timeline prophecy. Sa Daniel 70 weeks. Ito po yung kay Daniel na propesya, propesiyas kay Daniel na 70 weeks. Sa Daniel chapter 9, kung makikita po natin, 9:24-27, ito po kasi yung tagpo na kung saan, kaya ko po ito pinahapyawan dahil dadako na po tayo sa susunod natin na subtopics. Natapos na po tayo sa judgment seat of Christ. And during the judgment seat of Christ, ano po yung nangyayari sa mundo? Tribulation. So saan po natin nakuha itong tribulation na ito? Makikita po natin yan sa propesya ni Daniel sa 70 linggo or 70 weeks. So basahin po natin ng sabay-sabay na sa Tagalog. Iusin sa loob ng alay na po sa dalawang linggo. Ang narin na katulunan. Ang nalibas ng alay na po sa dalawang linggo, wala ka rin ay isang hinihilang ng Diyos. Ang binigay ko ay wala sa akin ang isang kapangyarihan ang mali. Amen. Amen. Praise God. So, salamat po sa pagbabasa ng ating mga kapatid. Ito po in Daniel 9:24-27, sa panahon po na ito, in the context, nananalangin po kasi dito si Daniel. At sa panalangin niya, in the middle of his prayer, kasi po malapit na po sila dito na sa 70 years of captivity, malapit na po sila ditong ipabalikin. Ito yung panahon na kung saan malapit na silang pabalakin doon sa Jerusalem. So ito pong 77s, iba't iba po ang salin nito doon sa mga Biblia. Mayroon po tayong 70 sevens, 70 times 7 years. Mayroon din po nakasali na 490 years. Baka po tayo malito. Yung 70 weeks of Daniel's prophecy, sa 70 weeks, it compares to a year. Kasi kung titingnan po natin ang week na salita, sa wikang Grego, wikang Hebrew, it means a period of 7. That can be applied
in a day or a year. Kaya yung 77th week na yan is i-considered as a year. Kaya 70 times 7 is 490. Hindi po sasabihin natin 490 weeks, kundi 490 years. Kasi po, bakit po? Yung Jewish calendar po, yung tinatawag nila na agricultural calendar nila, yung sabbatical year, kasi po, sa ikapitong taon, balik tayo doon sa Levitico, sa ikapitong taon po kasi, dapat mamahinga, ipahinga ang lupain ng Israel at huwag magtanim. Yan ay isa sa mga utos nila na Shavuot ang tawag nila doon, na ito ay dapat ipahinga. Itong matitigas ang ulo ng mga Israelita at ang mga talagang pasaway, idolatry, fall into sin, lahat ang dami nila. Hindi nila ito sinusunod, itong sabbatical year na ito. Kaya sila po ay binigyan ng kaparusahan ng ating Diyos. At ang kaparusahan na kalagay doon, kapag hindi kayo tatalima sa kautusan na ito, sa paalaala nito, sa utos nito na binibigay ko sa inyo, ay makapitong beses ko kayong parurusahan. So they exiled from Jerusalem, na-exiled sila to Babylon, talagang na-exiled sila ng captivity for how many years? Kung tatandaan po natin. Ilang years po? Amen. 70 years. At ito pong prayer ni Daniel dito, malapit na po siya, na malapit nang matapos yung 70 years na yon. Kaya may isa pong anghel na nag-appear sa kanya, si Angel Gabriel, na ipinaliwanag ang propesiya na ito. Yung 24 po, ang panahong palugit sa inyong sambayanan at sa banal na lungsod upang ito yung number 1, ito yung purpose, tigilan ng pagsuway, wakasan ang kasamaan, pagbayaran ng kasalanan, maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag, itatalaga na rin ang kabanal-banalan. 70 weeks or 490 years. Yan po yung mga scope ng mga pangyayari at mga mangyayari. So unawain mo ito, sabi ng anghel, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. 7 linggo is 49 years. So muling itatayo, excuse po. Saglit lang po mga kapatid. Ayan. Muling itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos. Ang pinunong hirang ng Diyos na tinutukoy dito ay si King Cyrus, di po ba? Hinirang ng Diyos at lilipas ang 7 linggo, yung 49 years, muling itatayo ang Jerusalem, ang lansangan at pader nito, aayusin sa loob ng 62 linggo. So, kung titignan po natin, bagamat siya hinirang ng Diyos, si King Cyrus, pero ang binigyan po ng kautusan niya ay binigyan siya ng kautusan kasi po there are 4 decrees in the ancient time. Pero kay King Artaxerxes, yung kautusan na ibinigay niya, nadala ni Nehemiah, is mayroon pong kasama doon na muling i-rebuild o rebuild ang temple, ang wall ng Jerusalem. Kaya yung muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito, aayusin ito sa loob ng 62 linggo, 62 weeks, which is equivalent to 434 years. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Ayan po, nakuha po natin. Pagkalipas po ng 62 linggo, which is 434 years, papatayin ang isang hinirang ng Diyos. Ayan. Baka po makita tayo dito ang hinirang ng Diyos na una ay iba po dito sa hinirang ng Diyos na isa. Ang hinirang ng Diyos dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay na-crucified, yung kamatayan ng ating Panginoon. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. During the time yung destruction of the temple and destruction ng Jerusalem, AD 70, ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. All in all, 434 plus 49 years
equals 480 ilan? Lahat po ay 483 years. 483 years. Mayroon pa pong natitirang 7 taon. Di po ba? 7 taon ang natitira. Tingnan po natin yung 27. Kung pagbabasehan po natin yung 70 weeks, yun po ay 69 weeks natapos na. Yung 439 plus 49, natapos na po yung 69 weeks. So may isang 1 week, may 1 week pa po. Nasaan yung 1 week na to? Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan. So una, yung pinunong hinirang ng Diyos dito, ito po yung King Cyrus at Artaxerxes sa panahon na yan. And then yung pong hinirang ng Diyos dito, itong Panginoong Jesucristo. At meron naman pong isang hari na umapila, 27. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay. Ito po yung Antikristo. Matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. 7 years. Pagkaraan ng kalahating linggo, i-divide pa ang isang linggo na ito. So, i-divide sa 3.5, papatikilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan o yung tinatawag nating abomination that causes desolation. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Amen. Focus tayo sa verse 27. Itong isang linggo na ito, which is a period of 7, or yung tinatawag natin na 7 years time, equivalent in years, ay ang tribulation. Yan po yung tribulation. Makikita po natin, 70 weeks of Daniel, 7 times 7 weeks equals 49 years. Yan po yan, converted. 62 times 7 equals 434. Yan po yung 434 years. Kaya po 49 years plus 434 years equals 480 years. Pamula nung idinikri kay Nehemiah 444 BC until sa kamatayan ng ating Panginoon, 483 years na po ang nakalipas. Yan 480 years po ang binilang. And then the church age, ito po yung gap. And then nasaan po yung isang week? Yung 7 years? Nandito po, rapture. 1 times 7 equals 7. 1 week yon times 7 equals 7 and 7 years. The tribulation. 3.5 years, tribulation, and 3.5 years, great tribulation. Ayan po. Focus na po tayo ngayon sa tribulation. Diyan po yung hula ni prophecy. Nakuha po natin? Naintindihan po natin mga kapatid? Parang walang naka-oo. Amen po ba? Medyo malito po. Kaya ang akin pong recommendation sa inyo at paalaala, basahin niyo pong mabuti ang Daniel, ang Book of Daniel. At pag-aralan niyo po ang weeks na to, yung 70 weeks of Daniel, para po lubos po niyong maunawaan. So ito po ipahapyaw lang kung bakit nakuha natin yung tribulation. The tribulation. The book of Revelation, which deals primarily with the time period of the tribulation. It is a prophetic message about God will pour out His wrath upon the earth during the tribulation. Ito na po yung kaguluhan na mangyayari dito sa mundo. For then there will be great distress. Great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Amen po? So kung titinan po natin, mahal pasuyo nga dito pabuklat. Matthew 24:21. Tagalog. For then there will be great distress unequaled from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Wala po itong makakapare sa mga pangyayari na ito. Kung baga, hindi ito nadanas ng mga unang tao at hindi na kailangang maranasan pa ng mga susunod. Talagang higit itong mga pangyayari ito na kaguluhan na mangyayari. Matthew 24:21. Basa? Pakibasa. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya Matthew 24:21. Unequaled from the beginning of the world until now. Amen po. Balikan na lang natin, man. So ito po yung biblical events timeline. First coming of Christ, church age, and then rapture, and then great tribulation, 7 years. Second coming of Christ, millennial reign and eternity. Tapos na tayo doon sa pag-aaral natin doon sa Advent, church age, rapture, at ngayon yung tribulation. This is the 7-year period after the rapture of the church, the time of Jacob's trouble.
The tribulation period will be 7 years long. Tinawag din po nila itong 7th period na tribulation is tribulation. Amen po. Tribulation. Tinawag po nila ito na Jacob's trouble. Bakit po Jacob's trouble? Kasi po di po ba yung Jacob's na pangalan ay pinalitan ng Israel, which means wrestles with God. At itong si Jacob's, yung 12 tribes of Israel, sa kanyang henerasyon nagsimula. Kaya itong tribulation na ito is focused on Israel and Jews. At yung pong makikita natin, ang Daniel's prophecy of 9, yung 9th chapter is addressing to the Jew, addressing to Israel. Amen po? So ito po talaga ang focus ng tribulation. Kaya Jacob's trouble, the tribulation period will be 7 years long. And 2 Thessalonians 2, 1-12 indicates that the Antichrist cannot be revealed until the restrainer is taken out of the midst. That restrainer is the Holy Spirit in the church. Once the church is out of the world, then Satan can produce his masterpiece, the Antichrist. Kasi ang dami pong nag-interpret during this time, sa tribulation wala na daw po ang Holy Spirit. Pero mali po yon, mga kapatid. Restrainer na tinatawag dito o yung pumipigil para hindi sumiklab o para hindi kaagad ma-expose yung mga sekretong plano ng Antikristo ay ang Holy Spirit in the church. Bakit po? Because church was already raptured. Amen po ba? Kaya yun yung sinasabi nila. Sabi nila wala na dong grasya, wala na dong habag, wala na dong ang banal na espiritu, wala na sa tribulation, wala na dong awa. Hindi po yung totoo kasi una po sa lahat mayroon pong ang ating Panginoon na sinilyaduhan doon na 144,000 two witnesses, yung two witnesses na sinasabi nila na ito ay two Old Testament prophets. And then the angels proclaim the gospel, the good news during the time. At may mga mako-convert, marami pong mga conversions at matatanggap sa Panginoon dito sa panahon ng tribulations. Kaya hindi po pwedeng mawala ang banal na espiritu sa panahon na yon. Kaya ito pong restrainer na tinutukoy dito is the presence in the Holy Spirit in the church. The presence in the church. Kaya once the church is out of the world, then Satan can produce his masterpiece, the Antichrist. Yan po yung kaganapan. 2 Thessalonians 2, 1-12. Yan. Basahin niyo po. Hallelujah. Basa po mga kapatid. Mabuti po pong basahin ito sa Tagalog. Kahit hindi na po kayo mag-unmute mga kapatid, basahin nyo lang po sa inyo po dyan, sabay-sabay po kayo magbasa at unawain natin mabuti. At habang binabasa ko din po ito sa wikang Tagalog, ang Suwail, ito po yung title, ang Suwail or the Wicked One. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Dami na po kasing naghula, dami na rin po ang nagsabi na dating na ang Panginoon sa takdang panahon, takdang timeline nila. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon na hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Suwail. Yan. Ang itinalaga na walang katapusang kaparusahan. Sa kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Ito na yon, yung abomination that caused desolation. Suwail. Hindi ba ninyo natatandaan, sinabi ko na ito nang ako'y kasama ninyo? Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ayan, the restrainer. At alam ninyo kung ano iyon. Ang Suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang Suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakakasilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang Suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda ng kabalagan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya
sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang mapurusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan, halip na tumanggap sa katotohanan. Ayan po. Satan, yung world condition po dito will be terrible. That means we'll wonder if any relief will come. And this will give false Christ opportunities to deceive many. Meron po sa panahon na ito, siya ay mag-aan yung Kristo, dagayahin niya talaga, magbabanal-banalan, riding in a white horse niya, kung makikita natin sa shield, sa trumpet, sa pag-aaral natin later. Welcome, and this will give false Christ opportunities to deceive many. Magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan. And Satan is capable of performing lying wonders. 2 Thessalonians 2:9-12, Revelation 13:13-14. The fact that a religious leader performs miracles is no assurance that he has come from God. Kaya kung may makikita po kayo ng mga religious leader na darating ng panahon ang ating Panginoon sa takdang itinalaga niyang panahon, yan po ay false prophet, false servant of God. Amen. After 3.5 years, the Antichrist breaks the agreement of peace with Israel. Daniel 9:27. Ito po yung pinag-usapan natin kanina. And then he will confirm a covenant with many for 1/7, which is the 7 years. Ito yung 1 week na magpupuno sa 69 week ni Daniel, doon sa 70 weeks ni Daniel, yung 69 week na naganap na itong 1/7 na ito, itong 1 week na ito, which is equal to 7 years. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Kaya po, mag-aalay na doon, itong swile na ito na Antikristo, nagkakaroon ng pag-aalay sa templo, Jerusalem, na abomination. Kasi hindi na karapat-dapat yung pag-aalay na gagawin at magtatayo na siya ng sarili niyang rebulto doon, sarili niyang imahe doon at siya na ay magpapasamba sa lahat na siya ang Kristo. Kaya that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon at siya ay wasakin. He moves to Jerusalem and set up sa image in the temple. Yan po yun. And the dragon stood, yan din po yun. And the Antichrist begins to control the world and forces all people to worship and obey him. At this time, God sends great tribulation upon the earth. Yan. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So what's the God's purpose for tribulation? So at least napahapyawan po natin yung kaunting overview ng tribulation, mga kaganapan. Ano po ba ang kahalagahan? At ano po ang purpose nito? Ano ang layunin? Bakit may tribulation pa? Pwede namang akyat na lang tayo sa langit lahat. Pwede naman tayo ma-rapture na lang. Pwede namang mapunta na lang diretso sa hell ang mga wicked. Pwede naman. Bakit? Ano po yung purpose for tribulation? Tingnan po natin mga kapatid. Number 1, to focus his attention to Israel. Ayan. As sabi ko nga po sa inyo kanina, 9:20-27, is speaking of the nation of Israel, yung Daniel's entire prophecy. He is addressing to Israel when he prayed. Sa Israel po ito, nation, your Jacob's generation, Jacob's entire, yung Israel nations as a whole. Ito po doon nakafocus. And number 2, to deal specifically with Israel. Ayan po. No mention of church because God has promised the church not to suffer his wrath. Wala na pong na-mention dito sa timeline na ito, ng tungkol sa iglesia. Kundi nawala na po dito ang church kasi na-raptured na tayo. Kaya po, it deals primarily to Israel. Ang purpose po ng tribulation. Kaya po, yung unang set ng tribulation di po ba? Israel regarded before the tribulation in unbelief. Mababasa po natin yan sa Ezekiel, sa Isaiah, Zephaniah, sa Zephaniah. They regarded before the tribulation, but in unbelief, hindi pa dito sila mga convert, hindi pa sila dito nag-mourn, hindi pa sila dito nag-confess, hindi pa sila dito nag-sisisi, hindi pa sila dito yung sinasabi na tatawagin nila ang Panginoon na kanilang Panginoon. Doon, sa unang tribulation, sa pagpasok pa lang ng tribulation, i-regarded sila. And then at the end of the tribulation or the 7 years, regarded na sila o restored Israel or yung restoration
as belief, mga elect na sila. Ito yung mga tinawag na, kumbaga sila ay tumanggap na. Sila ay nagkumpisal na o sila talaga tinanggap na nila ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas nila. At dito na ang katuparan ng mga propesiya, yung the total restoration of Israel, the gathering of the nation of Israel para makasama sa millennial kingdom. Itong mga Israelites na ito, ang nation na ito. At kung titingnan po natin, bakit mga Israel lang ito? Hindi po, may mga kasama din po yung mga Gentiles. Kaya lang po, yung focus is primarily to the nation of Israel, just to fulfill the prophecy that there is a regathering of the nation of Israel before the millennial belief, the righteousness. Ayan po, ito yung mga balita, mga pagkilos na mga nababalitaan natin ngayon. Nakikipag-alyansa sila sa Israel, nakikipag-bati o nakikipag-kasunduan sila. Yan po. Yan yung mga palihim na mga kilos-kilos na mga nagaganap. But it is not a sign. It is just a forewarning for us. Mga pangyayari na pwedeng mangyari na itong mga kilusan na ito ay may kinalaman doon sa mga magaganap sa hinaharap. So any moment, ito po, nakipagsa, yung mga sign of the times. During the tribulation, God will care for His elect. Amen po? Referring to Jews and Gentiles who believe and are converted. Yes, amen. The elect here does not refer to the church, but the church will, ito po ay refer to the church since the church will have been raptured previously. Ito pong mga elect na ito is referring to the Jews and Gentiles who believe and are converted during the time of tribulation. If those days had not been cut short, kung hindi po pa iikliin, no one would survive. But for the sake of the elect, sino po yung elect? Jews and Gentiles who believe and are converted. Ito po yung nasiran, na-convert sa mga nagturo sa kanila, itong mga 144,000 tribes of Israel, 12 tribes, 12,000 from each tribe. Ito po yung mga ngaral, na ito pong mga dalawang witnesses in the first 3.5 years, nangangaral din po sila. Talagang gumagawa pa sila ng mga miracle, gumagawa pa rin sila ng mga bagay na kung anong ginawa ng mga propeta sa Old Testament time. Pwede nilang patigilin ang ulan, pwede nilang gawing dugo ang tubig. Yung mga witnesses niya. Nakalagay po doon yung 2 witnesses that ito yung nagsisimbolo din doon sa 2 lampstand at saka tungkol sa olive tree na sinasabi. At marami po ang nagsabi doon sa 2 witnesses na ito. Ito ay si Elijah at si Moses. Pero stick muna tayo doon sa 2 witnesses. Kasi marami din pong nagsasabi na ito ay si Enoch at si Elijah. At maaari din pong sinasabi nito, ito yung natira na 2 church, ang Smyrna at ang Philadelphia. So, kuwan po natin yung view na yan. Doon muna po tayo stick sa 2 witnesses. Yan, yung 2 witnesses to play safe. Baka tayo maging accountable. So, yung 2 witnesses na yon maghahayo din po sila doon sa time na tribulation time. Okay po, kaya nga po, for the sake of the elect, paikli ng Diyos, naging 7 years lang. Imagine mo, yung lang pong 3.5 years na tribulation and then another 3.5 years na great tribulations. Hindi po talaga makasurvive doon ang mga Kristiyano. Kahit po yung mga elect, pwede pa rin po ma-deceive. Pwede pa rin po ma-deceive ang mga elect. It seems inconsistent for God to promise believers that He will not suffer wrath and then leave them and the earth to suffer through the wrath of the tribulations. So 1 Thessalonians 5:9 says that for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. That's why before tribulation, which is dispensational pre-tribulation, yung premillennialism na view, is before the tribulation, pre-trib kasi po tayo, rapture muna bago mag-tribulation. Itong church, God did not appoint us, itong church, as to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ before the time of tribulation. Ayan po yung mga kaganapan na pwede na magaganap. Yung 7 seals open, the 7 trumpets will blow by the 7 angels, and then the 7 bowls, and yung mga 7 key figures,
yung 7 domes in Babylon, and then the return of Christ, and then the millennial kingdom. So tribulations, Daniel, paulit-ulit po na nakalagay dito in Daniel 70th week. Yung 70th week, which is nag-complete sa 70th week niya, yung 1 week, which is converted as 7 years, first half of tribulation, 3.5 years, and second half of tribulation, 3.5 years, yung mga false prophet and the beast. The 7 seals, ayan. Ito po, mga kapatid, medyo hinga-hinga muna po tayo, inom ng kape o inom ng tubig. Hallelujah. Praise God. Kasi minamadali ko talaga po kasi wala po tayong time. Last session na po natin sa susunod. Hallelujah. At kung ito po ay lubos natin ng pag-aaral, because we have a series of lesson here in the book regarding eschatology, the book of Revelation. Ito ay ibinaba muna namin dito sa Samba United. At doon, inisa-isa po yung book of Revelation. From first chapter to the last chapter, 22. At idinetalyado ang bawat seals, ang bawat talagang verses doon, detailed doon sa pag-aaralan. Bali 9 series din po yon, and I would like to share it to, ipa-forward ko po kay Pastor Win ito. Yung pong mga materials na nandito sa amin. Kasi po, almost din po ng materials na meron kami dito, forwarded din po ito ng Lakas Angkan Ministry from Marikina. And I know na si Pastor Win involved dito. Kasi po, yung pag-aaral po dito, mayroon po talaga pong ginagamit ang TGSIM na teaching series. Alam ko po na ito ay naabutan pa ng mga una pong mga kapatid dito. Yung pong series ng foundation, doon po sa maturity, at saka yung mga miscellaneous na topics, yung sin, lahat repentance, sila po ang gumawa nito ng mga una pong mga kapatid na TCIF pa before, yung Tabo Christian Fellowship Ministry pa before. Hanggang sa inada po ito ng TGSIM, and then nagpadala po dito dati ang ng 1-to-1. After ng 1-to-1 po series, discipleship, yung pong sa kay Steve Morel, we have a purple book, and then yung purple book, then nagkaroon din po kami ng Lakas Angkan, yung 13 topics na ibinigay dito ng Lakas Angkan Ministry. Kasama din po dito yung 3EGR, yung po, and then followed by SOL 1 or School of Leaders 1, 2, and 3. Yan po lahat na-discuss na rin po itong mga 7 seals na ito sa SOL chapter 1, itong sa School of Leaders na ito po. And then the TBI. And it was started in 2017. Kaya dito na po kami nag-focus sa TBI. Doon po sa mga nakadaan na ng purple book, nakadaan na po ng 1-to-1 series ng discipleship. Yun po yung namin dito, basehan para makapasok ka po dito sa TBI. Yun po yung mga pinagdaanan namin at may mga Bible studies. So going back po doon sa tribulation, the 7 seals. So kaya ko po nabanggit yon, I encourage you to become a Bereans. Bereans not only listening the word, they are not only hearers, they are not only doers, but they are studiers of word. Sila po ay nag-aaral ng mga salitang narinig nila. Hindi po sila basta-basta magre-rely na lang sa kung anong napakinggan nila. Talagang aaralin po nila. Kaya po mga kapatid, be like Bereans sa atin po lahat, na ang pag-aaral po natin ito parang overview lang po ito ng mas malalim pa na pag-aaral na pwede po nating matutunan at malaman tungkol po dito sa ating pag-aaral. Kaya sa pagkatapos po ng pag-aaral natin na ito, 7 Tribulation, tingnan niyo po isa-isa, basahin po natin ang Biblia at i-correlate po natin do sa ating pinag-aralan at sa iba pa ng mga sources ng commentaries o ano yung mga pagkakaunawa natin. Isa-isahin po natin para lubos po nating maunawaan. Pero ang ituturo ko po ngayon ay overview lang po ito, madalian lamang po para sa 7 seals. Ang may karapatan lang po na nagbukas ng selyado na ito is the Lamb of God. And who's that? Jesus Christ. No one in this world, wala, ni isa, maging mga anghel, kundi ang Lamb of God, Jesus Christ. First seal, white horse, deception. Mababasa po natin yan sa 6:1-2 ng Revelation. Kung isa-isahin po natin yan sa 1-2 ng Revelation, mababasa po natin ang white horse na yan. Tingnan niyo po, itong nakasakay po dito
na white horse. Deception po ito. Imagine po, ginamit din yung white horse. Di po ba pagbalik dito ng ating Panginoon, riding in a white horse din? Deceiver po talaga ang Satan. He is the father of lies. Kaya talagang dinideceive niya. Magaan yung siya ay maamong tupa, magaan yung siya ang Kristo, siya ay banal, at magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan, at talagang magbabait-baitan. Ayan, first seal. Kung tititan po natin, ayan. Revelation 6:1-2. The Antichrist was bent on conquering the world. He had easily conquered Europe by deceit and begun the conquest of the rest of the nations. Yan po yung white horse. And then second seal, red horse. Hindi po ito yung red horse na nakikita natin dyan sa ating mga kapitbahay, ha? Mga kapatid, na ito yung minsan basihan ng ating mga kaibigan na nakakawala ng problema, red horse. Mahirap pong pumalo itong red horse na iba po ang espiritu. Yan, Revelation chapter 6 verse 3-4. Yan po yung war. At sinabi, there is war, other nations did not bow to the Antichrist, kaya mayroong war. And so full-scale world war broke out, which caused tremendous destruction over the entire globe. Yan po yun. And then the black horse, which is famine, magkakaroon po ng tagutom, food supplies became critical because of the many destroyed agricultural areas, because of the war that happened during nung second seal na yan. Man had to work one day just to earn enough money to buy day's meal for himself, and his family often went hungry. That's why there is a famine. And then the pale horse, pestilence, 1/4 of mankind dies. The casualties resulting from the war. Ito yung dahil sa tagutom, dahil sa digmaan, marami po ang mamamatay. And the floods in the from the attacks of the wild beast accounted for the deaths of over 1 1/4 billion people, 1/4 of the earth's populations. Kaya nakalagay dito, 1/4 of mankind dies, killed by sword, famine, by wild beasts. The fifth seal, martyrdom, 25% of the world's population will die on the first week of tribulation. Heavenly signs, great tribulations, yung sixth seal, great tribulations, a great earthquake, sun black out, moon turn to blood, stars fall to earth. And then there's a silence in heaven when you read Revelation 8:1-6 until the seventh seal, which is the prelude to 7 trumpet bowls. Siya yung nag-introduce ng 7 trumpet bowls. Ano po yung kaganapan na yan? Russia is now in position of dominating the Middle East with many allies, including Iran, Syria, Lebanon, and Hezbollah. So ito lang po ay forewarning. Kumbaga, hindi po tayo dito magre-rely sa mga balita na ito, lalo na po sa panahon ngayon. Ang panahon ngayon po, sometimes the news are orchestrated by some people na nagdo-dominate ng media. Maaring ginagawa, kinakatha lamang. Kaya nga po sa mga balibalita po natin, mapagmatsyag po tayo. Marami po mga balita na ngayon na may dumating na ng red heifers sa Israel, tinatayo na yung red temple, yung third temple sa Israel. Pero ang totoo, third temple during the time of tribulations, yung red heifer, yung pag-aalay na sa part of the cleansing ceremony, hindi pa po yan magaganap. Kaya itong mga balita na ito is just a forewarning pa lang po sa atin. Itong mga balita na ito. Kaya mapagmatsyag po tayo sa mga balibalita. Hindi po basta-basta tayo maniniwala. Ang integrity and authority is the word of God. Dito po tayo mag-rely mga kapatid sa salita ng Panginoon. Ito po yung lagi nating last authority, final authority, ang salita ng Diyos. Tribulations, ito po yung mangyayari. Gog and Magog invasion comes from the north. Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshach, sabi nga dito that Rosh is Russia, Meshach and Tubal, 38:2 in Revelation, makita po natin sa Ezekiel. Magog has been identified as ancient terminology for the area including modern day Russia. Kaya po may mga pahapyaw na po silang mga kaganapan ngayon ang Russia at Ukraine. Kung nabalitaan po natin, di po ba, ang Kazakhstan. Ezekiel further identifies Magog as coming from the remote parts of the north, 38:6. So Gog will lead the invasion of Israel. Pag sinabi natin Gog, it is a skilled warrior. Gog will lead the invasion of Israel
adds that other nations will join with God: Persia, Iran, Ethiopia or Kush or Sudan, Put, Libya, and Gomer, Beth Rogami or Turkey, Sheba and Dedan, and 38:13 of Ezekiel refer to Saudi Arabia, all Muslim country. Yan po yung mag-allied nations to para kalabanin po ang Israel. The purpose of the Russian invasion is to take the spoil. Ito po yung illustration. Gomer, Magog, Togarmah, Meshach, o Tubal, Georgia. Yan makikita natin, Russia, Magog. Gog attacks Israel. Yan po yung talagang platform nila, plano nila. And it was already prophesied in the book, in the Bible. So Russia, Iran, Iraq, Turkey, Morocco, Algeria, Libya, Egypt, Sudan, Saudi Arabia, talaga po ang target nila Israel. Sikat na sikat po ang Israel, mga kapatid. Talagang grabe ang kalaban, ang kaaway talaga. Kasi yung promise ng Lord dito sa Israel, hinahadlangan nila na ma-fulfill. Yan po yun. Hinahadlangan nila na ma-fulfill, mapabulaan na nila na ang pangako ng Diyos sa kaniyang mga pinili ay hindi maganap. Kaya talagang gano'n na lamang ang hakbang ng kaaway. Gano'n din po sa iglesia. Maraming plano ng iglesia na narinig ko lang po kanina na ipag-pray natin ang iglesia sa Amerika, ang TGSM, because they have parang concert, crusade ministry, concert na magaganap, but ang kaaway ay kumikilos dahil alam niyo po the real motive ang talagang goal ng kaaway is to keep away or to take us away from the Lord, doon sa ministry, doon sa kingdom ng Lord. Kaya yan po talaga ang noong pa man, yan po talaga ang plano ng kaaway. And let us pray for that spirit, not for the people na ginagamit, but for the spirit na ng kaaway na yon. Amen? So, 7 trumpets. Kung makikita po natin na binanggit sa Revelation, yung 7 seal, 7 trumpets, and 7 bowls. Yun po yun. Dito pasidhi po ng pasidhi. Kung titinan po natin, una sealed, binuksan ng Panginoon, and then trumpeta, iblinaw ng 7 anghel, at yung 7 bowls na itinaktak ng 7 anghel. Kaya kung titinan po natin ang mga events na ito, halos pare-parehas din, pero pasidhi ng pasidhi. Yan po ang katotohanan, pasidhi ng pasidhi. Reed, crust, and 1/3 of the trees are burned up. Second trumpet, 1/3 of the sea becomes blood. 1/3 of ships and sea life destroyed. And then third trumpet, 1/3 of waters turned bitter. And 1/3 of sun, moon, and stars do not shine. Sa fourth trumpet. And fifth trumpet, locust wield the beast, military power. 200 million man army, 1/3 of mankind killed in sixth trumpet. And then the seventh trumpet, the kingdom of God is declared. So 200 million demons who go forth in sixth trumpet. And seventh trumpet introduces the 7 bowl judgment. Ayan po. Basahin po natin isa-isa, mga kapatid, ang kaganapan sa tribulations. Ready? Sabay-sabay po. Go. Sorry, Daddy. Thank you. Who died on the cross? Jesus. Jesus is the prince. Sorry. Jesus is the... Okay, Mom. Okay. Amen po. So, cold war signs from sun, moon, stars, martyrdom, famine, open war, death, physical disturbances, 144 Jewish witnesses like the Apostle Paul, and the second Old Testament prophets to testify in Jerusalem with supernatural power, and angels who proclaims the everlasting gospel and greatest harvest of soul in human history. Sa tribulation time po, multitudes. Ibig sabihin ng multitudes, hindi mabilang. Talagang numerous, itong mga kwan na to, mako-convert pa during the time of tribulations. Dahil sa dibdibang pag-ibanghelyo at pagtuturo ng mga 144,000 Jewish witnesses, the 2 Old Testament 2 witnesses, and the angels
who proclaim the everlasting gospel. Kaya sabi nila, preach the gospel to the unreached nations. At once the unreached nation was fulfilled, Jesus Christ will come. Sinabi po yan sa Book of Matthew. Kaya yung pong sa panahon natin, hindi po natin ito masasabi na sa ating panahon ang kaganapan nito. Ang kaganapan nito ay sa time ng tribulation. Yung reaching the unreached nations, talagang halos buong mundo talaga. Buong kahit sa kasulok-sulukan. Kasi angels proclaims the everlasting gospel, 2 Old Testament prophets who have doing the miracles, and then the 144,000 Jewish witnesses. The 7 bowls. Great tribulation na po ito ha. Kanina po yung tribulation, pasidhi na po ng pasidhi. Source afflict those who accepted the mark of the beast. Mayroon na ito to Antikristo. Nandito na po yung tataka ng 666. Sea turns to blood, all sea creatures die. Third bowls, rivers turn to blood. Mankind is scourged by the sun, blasphemous God, yung fourth bowls. The fifth bowls, the beast's seat of government is afflicted. The sixth bowl, the Euphrates is dried up, world armies gathered to Armageddon, and the earth is utterly shaken in seventh bowl. Yan po yung 7 bowls. Start from 7 seal, 7 trumpets, and then 7 bowls. Tribulation, great tribulation. At the middle of the tribulation, a third classification of people are introduced. Ayan po. Those taking the mark of the beast. Sinasabi po nila na 666 na tatakan. At ngayon po mga kapatid, dami na din po nababalita na may nagtatatakan na ng 66. Yan po ay mga forewarning lang. Hindi pa po yan talagang totoong 666 o Antikristo ng mga tatakan. Yung mga microchip na napapanood natin sa mga balita, hindi pa po yan. Parang pakwan lang yan, pasulyap lang po. Pero yung talagang kaganapan ng Antikristo, 666. Ito pong tinatawag na 666 is the number of man. Kasi po when God created man in the 6th day, imperfections. Kumbaga, they are trying to hit the number 7, which is the perfection. Because in the 7th day, God rested. That is the number of God, 7. So itong 666 na ito, na tinutukoy dito, yung sinasabi nila ng mga microchip na hindi na pwedeng makabili, hindi pwedeng maka-connect sa mga kung ano man, mga trade, kung walang tatak na ito. Regardless kung ano man bilang ito, na 666 na itatatak doon sa mga tao na talagang na bulag or na deceive ng Antikristo, ito po'y magaganap in the Great Tribulation. Abomination of desolation, it is the Antichrist who in the end times will establish a covenant with Israel. Mala ng oras na. Amen. In the end times will establish a covenant with Israel for 7 years. And then break it by doing something similar to the abomination of desolation in the Jewish temple in Jerusalem. So Revelation 13:14 describes him making some kind of image with all are forced to worship. Yan na po yung nabanggit ko kanina. Abomination of desolation, na kung saan gaganap siya, yung wicked one na ito, Antikristo, ng hindi kalugod-lugod na mga pag-aalay sa templo. At gaganap siya at magsasagawa siya ng isang mga ritual o gagawa siya ng imahe na gusto niyang pasambahin ang mga tao sa kanya. Yan po yung abomination of desolations. Turning the temple of the living God into a place of worship where the Antichrist is truly an abomination. Yung temple na yan, yung third temple na ito, na kung saan dapat nag-serve dito ang mga priest, itong mga lingkod, pero it turns into Antichrist. Yan yung abomination. So the tribulation, ito po yung mga pangyayari. The Antichrist will break the peace agreement with Israel after 3.5 years. Yan po yung Great Tribulations. The mark of the 666, the beast worship and the false prophet, destruction of Babylon, the battle of Armageddon, and all nations are allied together against Jerusalem without exception. Whole earth purpose to destroy the Jews. And the fall of Jerusalem, great earthquake, resurrection of tribulation saints. Sa panahon po ng Great Tribulations. After po yun, papalapit na po ang pagwawakas. Those who manage to survive the horrific chaos of the tribulation is believed
as believers will go into the millennial kingdom. Palakpakan po natin ng Diyos. And we pray na sa mga ganong kaganapan, makasurvive yung mga tao talagang nanampalataya sa Panginoon. Kasi may matitira talaga po. Mayroon talagang matitira na talagang may pagliliglig pa. Talagang lilig at liligligin. So yun po will go into the millennial kingdom. And those who rejected Christ and worship the Antichrist will be cast into the torment and eventually into the lake of fire. This brings us back to the need for all men to repent of their self-will in the name of Jesus, who alone can both forgive our sins and grant us eternal life. If you do it now, before the 7-year tribulation begins, you can be among those who are raptured and those avoid the tribulation. At sa mga kapatid po natin na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoon, sa mga kamag-anak natin, sa mga pamilya, sa mga loved ones natin, sa katrabaho, sa kaibigan, those are fields to be harvested na kailangan talagang mataniman, maalagaan, and let God make them grow hanggang sa tuluyan na maging ganap sila na Kristiyano. Kaya mga kapatid, huwag po tayo manghinawa sa pag-share po ng mabuting balita, sa pag-share ng salita ng ating Panginoon, and make the right decision now. Amen po? Kaya urgency ito. Lahat tayo, hindi lang basta tayo umuupo sa church para makinig, kundi talagang itinalaga din tayo para ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Next is the Battle of Armageddon. The campaign of Armageddon will be the last great world war of history. It will take place in Israel in conjunction with the second coming of Christ. Malapit na po ang pagbalik ng Panginoon, literally. The Battle of Armageddon is described in Daniel, Joel, Zechariah, and Revelation. And it will occur in the final days of tribulation when the kings of the world will gather together for the war of the great day of God, the Almighty, in place known as Armageddon. Kasi talagang igagather po nila, ididisib niya lahat ng kings, lahat ng mga leaders, presidents, prime ministers, itong i-gather ito just to declare war against God the Almighty. And the site where this will occur in the plain of Esdraelon around the hill of Megiddo in northern Israel, about 20 miles southeast of Hipa. So they are spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Then they gather the kings together to the place that in Hebrew is called the Armageddon. So ito po talagang last battle o final battle against the Almighty God, the ating Panginoong Hesukristo. So itong time na ito. Kaya yung Armageddon na tinatawag po dito sa Biblia, ito ay alyansa. Ito po ay performing miraculous signs, spirit of demons, and they want to deceive old kings, prime ministers, leaders in the church, leaders in the nations, the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Pero wala po silang panama sa Panginoon. Isang parang flaming hininga lang yan, buga lang ng ating Panginoon, ay matutupok silang lahat. Kaya wag na po natin problemahin itong Armageddon na ito. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang kalaban nila dito. So, ito po yon. Next, wow, praise God, the marriage supper of the Lamb. Di po ba, ang diniscuss po natin ay ang tribulation, ito yung mga pangyayari dito sa lupa. Sapagkat tayo bilang iglesia ay nandoon na sa alapaap, nakasama natin ang Panginoon, at nagkaroon na po ng judgment seat of Christ or yung rewarding. And then after this is the marriage supper of the Lamb or the marriage lamb of God. Amen. Ano po ba ito? Bakit may kasalan pang mangyayari? Bakit pa ba may kasalang mangyayari pa dito sa kalangitan? Pwede na lang, hindi ba pwedeng magpuri na lang? Ba't may mga kasalan pa? Napaka-importante pong maunawaan natin ang kasalan na ito na mangyayari doon sa taas. Sapagkat ito po ay kung makikita po natin ang kasalan ng mga Hudyo, makikita po natin dito, the marriage of the Lamb, this event occurs in heaven at the conclusion of the tribulation. Sa pagwawakas po ng tribulation time, ito na po yung mga pangyayari sa taas naman. In heaven, it's the marriage of the Lamb. Jesus descends to earth to establish His kingdom. So, preparation po ito. Tingnan po muna natin yung kasalan sa Hudyo. Kasi po,
sa Jewish culture marriage, kung makikita po natin, ang una pong step is meeting up. Laki po ng pagkakaiba kaysa sa kasalan natin diyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kasal agad. Kahit hindi pa masyadong kilala, or una muna, magsama na bago kasal, ganito. Ang dami pong mga custom sa atin na ganyan yung nangyayari. Pero sa Jewish po, may cultural marriage po sila. Unang step po, meeting up. Ikalawa, engagement. Pangatlo, yung price to pay or dowry na tinatawag. And then, pang-apat, betrothal period o yung separation after na magkaroon ng dowry, may paghihiwalay muna doon sa magiging mag-asawa, 1 year or more. Yun. And next is groom preparing for the wedding. Talagang may preparation pa for 1 year or for more. And then taking of the bride. So ayun na, pupunta na doon sa bride at lilibot yung mga kalalakihan na mga involved doon sa kasalan. May dala silang torch doon sa bahay ng babae. And then first, right, night of wedding, house of the groom. Yan yung first night of wedding, his house of the groom. And then 7 days wedding ceremony. Yan po yan sa Jewish. And then declare married. And then last night of the wedding, marriage supper. Yan yung marriage supper. Or yung kanyang huling hapunan doon sa bahay ng lalaki. Okay po? And then the couple will leave, go to their own house. So, ililib nila ang bahay ng lalaki, bahay ng kanyang ama, at sila ay aalis na at magsasama. Ano po ba yung connection nito sa Jesus and Christ marriage? Jesus and the church marriage. So, tingnan po natin ang connection nito. Hindi ko po muna i-ikwan yan. So, tingnan po yung connection natin. Di po ba dun sa culture marriage ng Jewish, meeting up, sa Jesus and the church marriage, Father introduced the Son. That for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Talagang introduce ng Ama ang anak. And then number 2, yung engagement. In the church age, sa panahon ng Panginoong Jesus at ang iglesia, bilang kakasalin, new covenant. It's a new covenant. And then, sa Jewish culture po, marriage ay price to pay, yung dowry. Sa panahon natin ngayon, Jesus and the church is the blood of Jesus. Ayun ang tumubos sa atin, sa iglesia. And then the betrothal period, Jesus lived His church. Talagang iwan yung church nung siya ay nag-ascend sa heaven. And 1 year or more, it is the church age kung saan preparation. Groom preparing for the wedding. Jesus preparing for the redemption. And taking of the bride is the rapture of the church sa panahon natin ngayon. First night of wedding, house of the groom, that is the marriage of the Lamb. Ayan na po, marriage of the Lamb. 7 days wedding ceremony, 7 years tribulation on earth, and declare married, Christ in heaven, married to Jesus. And last night of the wedding, which is the married supper of the Lamb, or the bridal dress. And the couple will leave, go to their own house. Jesus and the saints will descend, the second coming of Christ, and go to the millennial kingdom. Yan yung tahanan nila. Tingnan po natin ito. First marriage contract was signed by the parents of the bride and the bridegroom. And the parents of the bridegroom or the bridegroom himself would pay a dowry to the bride of her parents. This began what was called the betrothal period. What we would today call the engagement. The first phase was completed on earth when each individual believer placed his or her faith in Christ as Savior. The dowry paid to the bridegroom parents, God the Father, would be the blood of Christ shed on the bride's behalf. Yan po. Ganda. The second step in the process usually occurred a year later when the bridegroom, accompanied by his male friends, went to the house of the bride at midnight, creating a torchlight parade through the streets. The bride would know in advance this was going to take place. And so she would be ready with her maidens, and they would all join the parade and end up the bridegroom home. The church on earth today then is betrothed to Christ, and like the wise virgins in the parable, all believers should be watching and waiting for the appearance of the bridegroom, the rapture. The second phase symbolizes the rapture of the church when Christ comes to claim His bride and take her to the Father's house. Kaya po yan. Kaya nga po, yung 10 virgins po na nabasa po natin, yung 5, handa sila at mayroon pa silang extra nadala na langis. Pero itong 5, naaandap-andap ang ilawan, bumalik doon para bumili ulit.
sarado na ang gate, hindi na po sila pinapasok. So, dapat lagi pong handa tayo. Any moment, itong church, i-raptured po. Hallelujah. The marriage, ito po yung 3. The marriage supper then follows as the third and final step. It is our view that the marriage supper of the Lamb takes place in heaven between the rapture and the second coming during the tribulation on earth. Attending the wedding feast will be not only the church as the bride of the Christ, but others as well. The others include the Old Testament saints. They will not have been resurrected yet, but their soul spirits will be in heaven with us. Ayan. Amen po. Their souls and spirits will be in heaven with us. Hindi lang po yung church, kundi ang mga Old Testament saints din. Though they are not reunited with the resurrected body yet, kasi i-resurrect pa yan after the tribulation before the millennium. Kaya yon, kasama po natin ang kanilang souls and spirits, ang sabi po dito. So marriage supper of the Lamb in verse 9 in chapter 19 of Revelation, right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. In verse 10, I fell at his feet to worship him, and he said unto me, see thou to it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. O tingnan po natin, after the marriage supper of the groom and bride would depart from the house of the father. Di po ba? Because God said that a man should leave his father and mother and should cleave unto his wife, the two shall become one flesh. Kaya yung pong mga bagong kasal, talaga pong aalis sila, iiwanan nila ang magulang. Ito naman si magulang sa atin, sa Pilipinas, talagang gusto pa rin doon patirahin. Hindi po pwedeng maging dalawa ang reyna sa isang tahanan. Mag-aaway po sila. Kaya biblical na talagang ang bagong kasal ay may pananarili. May sarili po silang tahanan. Kahit wala pa po silang bahay, dapat po talagang mayroon silang inuupahan or something na pwede po nilang matirhan. Dahil hindi po sila pwedeng sumulok o kung ano pa man doon sa tahanan ng kanyang mga magulang para magkaroon po sila ng pananarili. Same, ganun po yung disenyo sa mag-asawa. Literally literally. Kaya po, ang sabi doon, pagpapalain sila, ibibless sila. Kaya po yung may mga mag-asawa na humiwalay sa magulang at hindi po nanatili doon sa tahanan ng kanilang mga magulang, depends din sa situation po. Kasi minsan, wala ng mga magulang, nandun na lang sila sa tahanan ng magulang nila or wala na lang kasama, kaya doon na lang sila nag-stay. Pero napakaganda po sa mag-asawa na sila po ay may sarili talaga. Kaya doon sila pagpapalain because they follow the biblical pattern of marriage. Amen po? That is obedience. So they went to their house, which had been prepared by the bridegroom, the kingdom of Jesus on earth. The newlywed couple will ride on the white horse. Amen. The second coming of Christ. Praise God. Sa susunod na po yan. Hallelujah. Pastor Win, salamat sa Diyos kasi po, ito yung aking timeline na talagang ikinonsider na matapos na second coming of Christ. Diretso ko pa po ba or stop na muna po tayo? Amen. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos at purihin po ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ating pong pag-aaral. And nawa ay may napulot na aral ang bawat isa. At sabi ko nga po, manatili po kayong makatulad ng mga Bereans na not only hearers, not only doers, but studiers of Word of God. Kaya kailangan po nating mag-aral because learning or education sa salita ng Diyos is a continuous process. Kahit nabasa. Kaya nga po, isang napakaganda ng interview kay Billy Graham. Ito po is a great evangelist. So 90 years old na siya at may nag-interview po sa kanya. Ito po, sabi po sa kanya, so lahat halos, it's a great evangelist, marami mo nang evangelize, halos buong mundo nalibot mo na. What things do you want to do pa sa natitira mong buhay dito sa mundo? Alam niyo po ang sagot niya, very inspiring. Alam mo po ang sagot niya, ang sabi niya po, I want to read the Bible more and more. I want to study the Word of God day by day from glory to glory. Gusto niya po ulit na magbasa ng Biblia at patuloy na pag-aralan ang salita ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. Kaya isang encouragement po sa atin, keep on reading your Bible.
keep on reading the Bible day and night and study the Word of God. Talagang magkaroon po tayo ng talagang oras para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen po. Ibinabalik ko na po kay Pastor. Okay, thank you, Brother Danny. Salamat sa sa magandang pag-explain about sa tribulation. Yeah. Okay. Brother Danny, Dani, stop stop share. mo yung share. Brother Danny, stop share. I stop share na lang. Oh, yan. Yan, okay. Marami tayong natutunan at purihin ang Diyos at lalo tayong naliwanagan. Okay? Yan. Talagang, di ba, sabi doon sa Revelation 1:3, blessed is the one who read the words of this prophecy and take to heart what is written in it, di ba? Because the day is at hand. Yan. Amen. So we are blessed na magbasa, makapakinig ng Book of Revelation. Yan. 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 Actually, sa Bible study namin na isa-isa na rin namin yung Revelation. Yun. Mas iba kasi pag inisa-isa mo, talagang mas mauunawaan mo ng husto. Kumbaga, yung ating mga effort, yung mga crowns, yung 24 elders ay representing the church yun mga believers yun yung kanilang mga crowns na mga naipon ay pag sila ay sumamba, ito ay inaalis nila. Ibig sabihin na pag talagang tayo sumamba sa Panginoon, ibinababa natin yung sarili natin, ang Panginoon ng ating itinataas. Amen. So kaya nga 'di ba yung pride, 'di ba, yung pagmamataas ay hindi gusto ng Diyos. Itinataas naman ng Diyos kung sino naman ang nagpapakumbaba. Yan. Amen. Yan. Kaya as a servant ni Lord, tayong mga lingkod ni Lord ay tayo ay train na magpakumbaba. Amen ba? Amen. Madali bang magpakumbaba? Amen. Madali? Biyaya ng Lord. Pwede. Amen. Yes. Dahil kinuman tayo ni Lord na as a servant. Ibig sabihin as servant ay sino ba nasusunod pag servant? Pag servant tayo ni Jesus, sino nasusunod? Yeah. Siyempre siya. Lord. Sarili natin ang nasusunod? No. No. Siyempre. Yung Lord ang masusunod, ang Panginoong Jesus. Siya lang yung the word I am. Hindi tayo I am. In Him, tayo in Him. Oo. Pero si Satan, siyempre, dinadamay tayo eh. Yeah. Di ba? Kaya nga, yung tama yun, magbasa ng Bible para ma-remind tayo parate. Okay? Ma-remind tayo. Yung mga, di ba, sa church naman, marami ring controversial, di ba? Controversy sa church. Yung mga member gusto maging pastor eh. Inuunahan pa si pastor. Di ba? May mga ganun eh. So kaya nga good reminder sa atin na in heaven talagang all our efforts, achievements, talents, gifts ay nothing compared to the glory of the Lord. Amen. Amen. Kaya nga sino ba yung nagsabi na I am not worthy, yung nakarating siya sa heaven? Paul. Si John ba yun? Si John? Si Paul. Apostle John, di ba? Talagang nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, talagang siya ay nagpatira pa. Amen. So, yung ating devotion, yung ating pakikinig ng salita ng Lord, magandang sa atin yan, magandang
bagay sa atin kasi nare-remind tayo kung saan tayo lulugar kapag tayo ay nasa Panginoon o humaharap sa Panginoon. Amen? Yan. Okay. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos. Picture mo na, picture. O, picture daw muna. Pwede bang pakibukas yung inyong mga camera? Picture na. Yan, dami ng mga taga Bolinao. Ang Tabok din marami, no? Grupo-grupo. Okay, ready na. Ready? 1, 2, 3. Spa. 1, 2, 3. Okay na. Okay. Sige, pray muna tayo para Pwede bang mag-request kay Bishop ng prayer? Bishop. Asa si Bishop. Andito lang. Si Bishop. Bishop, Present. magandang hapon diyan. Hapon ba diyan? Magandang hapon na, launa na rito. Yeah. Oo. Purihin ang Panginoon, tayo'y matagumpay, at tayo'y manalangin. Purihin po, Panginoon, ang dakilang mong pangalan. Muli, Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa katatapos lamang na pag-aaral ng iyong salita ng TBI 2023 sa subject po na ito na amin natalakay sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Brother Danny. We thank you so much, Lord, that you are the one who is indeed teaching your people, and as we submit to you, Lord, you are giving us, kayo po nagbibigay ng karunungan and wisdom as we study your word. Father God, Lord, as we study to show ourselves approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Father, salamat po at tunay, Lord, na ang bawat mga represented here, ang bawat churches being represented here ay pagpapalain mo sa bawat gawain, lalo na, Panginoon, sa mga service at Sunday services. We thank you, Lord, that we have more workers that are equipped to do your ministry. Thank you for reminding us, Lord, to keep ourselves, Lord, humble before your presence. And indeed, Lord, we serve for your glory, we serve for your honor. And salamat po sa mga lingkod mo na narito, sa mga pastor. Salamat po sa mga kamanggagawa namin sa iyong ubasan. Salamat po, Panginoon, at Lord, you will sustain us as we continue, Father, Saturdays after Saturdays, ang bawat isa. Nawa, Panginoon, Lord, lalo pang pag-alabin, o Panginoon, ang aming hangarin, ang hangarin ng bawat estudyante na narito na magpatuloy at matuto. Lord, hanggang sa dulo ng course na ito, Father God, everyone, I pray that they will finish well. Pagpapala mo ay sumaaming lahat sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. 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 Yan, thank you mga kapatid. Thank you. At kung sino yung may duty pa, pwede nang mag-out. Yan. Kung sino pa yung gusto ng extended na fellowship, pwede pa naman. Kamusta So, God na lang bless. kayo lahat? God bless you all. God bless. God bless. Bye-bye Okay. po. God bless. Sister Dobby. Si see Pastor you. Edgar nasa San Quintin, Pangasinan. Oh, okay. Kaya Siya pala wala. ay doon. Siya ang preacher sa Sunday doon. Andun siya ngayon. Oh. Okay, napagpala ang lahat. Salamat sa buhay ni Brother Danny. Thank Iba-ibang you, Brother Danny. iba-iba yung camera mo na nakikita ko dito. May side view at front view. Yun, wala.